Kabanata 2321. Antay-pagsubaybay. Ang sakahan ng kabayo na si Hangay ay umalis sa Suruhi. Ang paghihiwalay na ito ay nangangahulugang magpakailanman. Ang bituin na iyon ay naging meteor kung tutuusin. Ang lahat ng nakaraan ay naging isang panandaliang sandali. Ang sakahan ng kabayo na si Hangay ay nakaupo sa eroplano, walang tigil na umiiyak, at hindi niya alam kung siya ay malungkot o natatakot. Alam niya na imposibleng gawin niya ang anumang bagay kay Suruhi pagkatapos ng paghihiwalay na ito. Ang kaunting miss ay nangangahulugang magpakailanman. Siya at si Suruhi ay nakatadhana na maging mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Sa lakas ng loob ni Hangay sa horse farm. Talagang hindi siya nang ahas na tumuntong sa eroplano kung nasaan si Suruhi. Mula sa puntong ito, ang mga pulang dahon ng Kerehan ay hindi kailanman magiging linaw-shu. Paalam. Malumanay na sabi ng racecourse na si Hangay, at sinabi niya ang dalawang salitang ito para bigyan ang sarili ng paliwanag. Nagtataka ang tingin sa kanya ng katulong sa gilid. Hindi pa rin alam ng batang babaeng ito kung ano ang mga nakakakilig na nangyari kay Hangay sa racecourse nitong nakaraang 2 araw. Sa taxi na patungo sa Chingcheng, nagtatakang nagtanong ang driver, ngunit walang sagot. Walang ekspresyon pa rin ang lalaking nakaupo sa co-pilot seat, malamig ang ekspresyon sa buong katawan, na para bang hindi niya narinig ang mga salita. Sinabi ng driver sa kanyang sarili. Lumalabas na hindi lamang siya isang may kapansanan, kundi isang bingi din. Nang sabihin niya ang pangungusap na ito, ginamit niya pa rin ang lokal na dialekto. Pero hindi ko inaasahan na pagkalabas ng sentence ay biglang iniunat ng katabi niyang bingi at baldado ang kaliwang kamay at idiniin ang ulo ng driver sa salamin ng bintana. Pilit na pumiglas ang driver, ngunit hindi niya ito maalis. Sa proseso, kailangan pa niyang hawakan ang manibela. Napakabilis ng takbo ng sasakyan, kung hindi mag-iingat, pareho silang ma-accident. Sabihin mo iyan at mamamatay ka, sabi ng kakaibang lalaki. Halos ma-deform ang mukha ng driver sa salamin, at naramdaman pa niyang mapipiga na ang mga eyeballs niya. Isang lamig na hindi kailanman kumalat sa buong katawan. Okay? I promise not to say another word, takot na sabi ng driver. Sa oras na ito, ang kamay na may napakalaking kapangyarihan ay pinakawalan, at ang baldado ay nakatitig ng diretso, na parang walang nangyari ngayon. Tinulyapan siya ng driver, puno ng takot ang mga mata, sa kanya lang namalayan na basang-basa na pala ng malamig na pawis ang damit niya. Pinipigilan ang pagpintig ng kanyang puso, hinawakan ng driver ang manibela nang nanginginig ang mga kamay, at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa Chingcheng. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ng isang armado. Nilakasan ang volume niya para marinig ito ng driver. Pupunta ka ba sa Chingcheng? Tanong ng kabilang side. Oo. Sa pagkakataong ito, malulutas mo ng magkasama ang dati at bagong sama ng loob ni Apollo. Haha, 2 beses nang umisi ang isang lalaking may armas. Mukhang napaka-confident mo. Pero gusto kong sabihin sa iyo na natalo mo ang iyong kanang kamay. At lumalaki pa rin ang pagiging epektibo ng labanan ni Apollo. Sigurado ka bang hindi mo siya pinuntahan this time dahil sa impulsiveness? Naputol ang isang armadong lalaki bago siya natapos magsalita. Sa madaling sabi niya ang 3 salita. Mamamatay siya. Nang matapos siyang magsalita ay ibinabanan niya ang telepono. Nang marinig ng driver ang 3 salitang ito, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ito ay isang ginaw. Dahil sa 3 salitang kasasabi pa lang ng isang armadong lalaki, ang temperatura sa karwahe ay tila biglang bumaba ng ilang degree. Ang driver na ito ay tila nakakaramdam ng isang uri ng puot at sama ng loob na nagmumula sa kaibuturan ng mga buto ng kabilang partido. Tila walang kamalay-malay si Suruhi sa lahat ng ito. Pagdating niya sa Chingcheng, nakita niya ang pinakamagandang hotel na matutuluyan, at pagkatapos ay nagsimulang maglaro. Oo, umasta siya na parang ordinaryong turista, may backpack at sun hat sa likod, at parang relaxed ang buong katawan. Ang Chingcheng ay isa rin sa nangungunang 5 maunlad na lungsod sa bansang ito. Maraming turista. At mas malamig ang temperatura dito. Sa makatuwid, ang Suruhi ay hindi maaaring magkaroon ng isang kapistahan para sa mga mata. Ang mga dilag sa kalye dressing ay hindi kaya mas mababa na ngayon. Mukhang interesado si Suruhi sa lahat ng bagay dito. Kumuha siya ng mga larawan habang naglalakad, at ni-record ang lahat ng nakapalibot na kapaligiran sa kanyang mobile phone.
Nang oras na para sa hapunan, nakakita si Surui ng isang lokal na restaurant, umupo sa mesa, at nagsimulang tumingin sa mga larawang kinunan ngayon. Ang bilis ng kanyang pag-scroll ay napakabilis, at tila tinitingnan niya ang mga bulaklak, ngunit sa katunayan ay kinuha niya ang lahat ng mga detalye ng bawat larawan sa kanyang mga mata. Huminto ang pag-scroll ni Surui, ang dalawang daliri niya ay inilagay sa isang larawan, at pagkatapos ay gumawa siya ng zoom action. Mukhang selfie ito. Gayunpaman, ang isang selfie ay maaaring makakuha ng maraming mga bagay. Sa likod ng larawan ni Surui, may ilang mataong turista. Sa sulok ng larawan, ang ulo ng isang tao ay pinalaki ni Surui, ngunit dahil sa layo, hindi makita ni Surui ang kanyang mukha ng malinaw. Susunod, sa ilang magkakasunod na larawan, lumilitaw ang taong ito. Noong bumibisita si Surui sa mga templo, kumakain ng merienda sa kalsada, o kahit na pumunta sa banyo, lumitaw ang figure ng taong ito sa mga selfie ni Surui. Sa kasong ito ay nagiging napakalinaw, walang pagkakataon na ito ang kaso. Humingi si Surui ng tom yum kung meal, ngunit napakabagal niyang kinain, na para bang may hinihintay siya. Makalipas ang ilang minuto, dumating din ang lalaki sa restaurant at pumili ng upuan sa sulok. Hindi ginulat ni Surui ang ahas, ngunit biglang binilisan ang bilis ng pagkain. Nang mailabas na ang pagkain ng kabilang partido, natapos na kumain si Surui. Tumayo siya at maglalakad na sana palabas. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang parang nakabaon ang ulo sa pagkain ng palihim na lalaki, pero sa gilid ng mata niya talaga nakatingin kay Su. Matalas. Bahagyang ngumiti si Surui at lumabas ng restaurant. At ang stalker ay mabilis na kumain ng ilang kagat ng pagkain, naglagay ng ilang piraso ng pera sa mesa, at sinundan siya palabas. Gayunpaman, ang mga neon na ilaw sa labas ay nagsisimula pa lamang lumitaw, at ang mga tao ay abala. Nasaan ang anino ni Surui? Medyo nababalisa ang lalaki, at nagsimulang humabol sa mga tao. Gayunpaman, hindi namalayan ng taong ito na nakaupo si Surui sa kape sa tapat, pinapanood siyang umalis sa salamin. Sa oras na ito, hindi kaagad lumabas si Surui, dahil alam niya na ang ganitong uri ng pag-stalk ay kadalasang higit sa isang tao. Oo naman, pagkaraan ng 10 segundo, isa pang nagmamadaling lalaki ang lumitaw sa larangan ng paningin ni Surui. Masyadong hindi propesyonal. Umiling si Surui at humigop ng kape. Makalipas ang 1 minuto, may nakita siyang mag-asawang magkahawak kamay, ngunit pagkakuha ng telepono ay agad niyang binitawan ang magkahawak kamay at mabilis na tumakbo pasulong. Ilang grupo ng mga tao ang inayos. Ngumiti si Surui ng mapanokso, talagang maingat. Tinapos niya ang kanyang kape ng dahan-dahan at lumabas sa kalye, naglalakad na parang hangin. Maraming tao sa kalye, ngunit walang nabangga si Surui. Ang bilis na ito ay tila kakaiba. Hindi nagtagal, 5 minuto ang lumipas, nakita niya ang babaeng nagpapanggap na mag-asawa ngayon lang. Mabilis na tumakbo ang kasama niyang lalaki. At tiyak na tumakbo siya sa harapan para hanapin si Surui. Ang babae ay nag-aalala ring sumulong, at nawala si Surui, at lahat sila ay parurusahan kapag sila ay bumalik. Siya ay tumingin sa kanyang 20s, marahil dahil sa kanyang regular na fitness, siya ay may magandang figure at medyo kaakit-akit. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay walang atraksyon para sa Surui. Kahit gaano kaganda ang mga tao, magkaaway din sila. Pasulong na ang babae nang maramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Siya ay katutubo na ibinalik ang kanyang mukha, ngunit hindi makahanap ng sagot. May mga turista sa paligid, at walang nakatingin sa kanya. Labis ang pagkalito nito sa babae, ngunit hindi niya ito isinapuso, iniisip na baka may nagkamali. Pero sa sumunod na segundo, kinurot na naman ng husto ang bewang niya. Napabuntong hininga ang babae sa sakit at galit na lumingon, ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ang prankster. Ang mga nakapaligid na turista ay tila walang alam sa nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, habang lumilingon siya sa paligid, biglang nalaman ng babae na gumaan ang ulo niya. Naputol kasi yung ponytail niya minsan. Ang pinutol na buhok ay iwinisik sa langit, lumilipad sa buong kalangitan. Pumagsak sa kanyang katawan ang umaalingaw-ngaw na buhok, at ang babae ay agad na nakaramdam ng walang katapusang gulat. Sino ang gumawa nito? Ito ba ay isang kalokohan, o isang paranormal na kaganapan? Wala talagang gana ang babaeng ito na imbestigahan ang katotohanan, gusto lang niyang tumakbo.
Pakiramdam niya ay tinutumbok siya ng multo. Nagsimula akong mag-goosebump sa buong katawan ko. Gayunpaman, bago humakbang ng 2 hakbang, biglang naramdaman ng babae ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang puweten. Hindi ko alam kung kailan, naputol ang jeans niya na may mahabang hiwa. At ang hiwa na ito ay hindi masakit sa kanyang balat. Siya ay likas na sumigaw, pagkatapos ay tumakbo patungo sa harapan, hawak ang kanyang hubad na puwetan. Malinaw, ginawa ni Tsurugi ang lahat ng ito. Sa bilis niya, natural niyang makukumpleto ang lahat ng ito nang hindi niya nalalaman, at tuluyang umiwas sa paningin ng babae. Maglatag ng mahabang linya at manghuli ng malalaking isda. Pinanood ni Tsurugi ang babae na sumakay sa isang pick-up at pinaandar ang kotse. Kaya't mabilis siyang humakbang. Pagkatapos ay biglang tumalon, at mariing lumapag sa katawan ng pick-up. Si Tsurugi, na may mahusay na kontrol sa kapangyarihan, ay hindi man lang hinayaang gumawa ng maraming ingay. Sa kasamaang palad, hindi napagtanto ng babaeng nataranta ang lahat ng ito, at pinaandar niya ang pick-up patungo sa kanayunan. Ito ba ay kuta sa kanayunan? Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili. Ang kotse ay mabilis na pinaandar palabas ng lungsod at dumating sa isang nayon sa tabi ng dagat. Nagmamadali ang babae habang nagmamaneho, at muntik na siyang mabangga ng malaking bato sa gilid ng kalsada. Si Rao, dahil sa husay ni Tsurugi, ay halos manginig. Sobrang kinakabahan ka ba? Talaga? Sa daan, pakiramdam ng babaeng ito ay palaging may nakatingin sa kanya, malamig ang likod, at basang-basa na ng malamig na pawis ang kanyang damit. Sa wakas ay nakarating na sa pintuan ng isang malaking bakuran, agad na tumalon ang babae sa labas ng sasakyan, at hindi man lang nag-abalang patayin ang apoy, gulat na gulat siyang tumakbo. Nahawakan mo na ba ang pugad? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Tsurugi. Kabanata 2322. Mga layunin na lampas sa imahinasyon. Pumaba si Tsurugi sa kotse at tumalikod sa pintuan ng courtyard. Maya-maya ay may sumigaw mula sa loob. Si Tsurugi ay nakatayo sa sulok ng bakuran na may hitsura ng paghamak. With this psychological capacity, gusto niya pa rin siyang sundan. Bagamat sarado ang bintana, kitang-kita pa rin ito sa salamin. Sa tapat ng babae ay may nakaupong 2 lalaki, parehong nakakunot ang noo, parang dismayado sa babaeng ito. Nawala sa iyo si Apollo, bakit ka umiyak dito? Sabi ng isa sa mga itim at malalakas na lalaki na sobrang sama ng loob. Nakilala ko talaga ang isang multo, nakilala ko ang isang multo. Hindi bababa sa ito ay isang supernatural na kaganapan. Umiiyak pa rin ang babae. Ang ibang tao ay hindi matangkad, ngunit may mukha sa kanluran. Kung tutuusin sa kanyang aura, siya ang dapat na namamahala rito. Kalimutan mo na ang multo o hindi, kumusta na ang kalagayan ni Apollo ngayon? Naglalaro ba siya mag-isa? Nang makitang walang nakikiramay sa kanya, napigilan lamang ng babae ang kanyang pag-iyak at humihikbi na sinabi. Si Apollo talaga ay namamasyal ng mag-isa, wala rin siyang kasama, makatitiyak tayo dyan. Sinabi ng kinauukulan, maaari bang mawala sa iyo si Apollo, na namamasyal? Sigurado ka bang hindi niya napansin? Hindi naman siguro, relax na lagi ang estado niya. Nagpatuloy ang babae. Ngunit ako. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa pintuan. Kung masusundan mo si Apollo, hindi sa iyo iyon. Itinulak ang pinto, kuminto sandali ang boses, at nagpatuloy. Si Apollo mismo ang may huling say. Si Apollo mismo. Matapos marinig ito, ang 3 taong naruroon ay tumingin lahat sa direksyon ng pinto, ngunit hindi nila inaasahan na makakita ng isang hindi kapani-paniwalang mukha. Lalo na ang babaeng masama ang loob, nauutal niyang sabi, Apollo, bakit ka napunta rito? Laking gulat ng 2 lalaki. Pinili nila ang nayon bilang kanilang base upang maiwasan ang contra-reconnaissance ni Tsurugi, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay malalantad ng ganoon kabilis. Tsurugi isinara niya ang pinto ng nakangiti, pagkatapos ay hinayla ang isang stool at direktang umupo sa harap ng pinto. Tapat na ang oras ngayon, mag-usap tayo ng mabuti. Editor. Nagkatinginan ang 2 lalaki, pagkatapos ay may napagtanto sa parehong oras, lumingon sa babae, at marahas na sinabi, Donna, kasalanan mo ang lahat. Siguradong naakit mo si Apollo. Umiiyak ang babaeng nagngangalang Donna. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam na magiging ganito. Ngumiti si Tsurugi.
Nakatingin sa kanila. Bakit, hindi ba dapat maganda ang pakikipag-chat mo sa akin ngayon? Ano ang problema sa unang away? Lord Apollo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang bagay na ito ng detalyado. Tumalikod ang maitim at matipunong lalaki at may mababang kilay na sinabi sa kaagad na ibinaba ang kilay. May nakabunot na baril sa agitan. Pumunta ka sa impyerno, Apollo. Tigaw niya, gustong hilahin ang gatilyo. Sa kasamaang palad, si Tsurugi ay hindi na nakaupo sa orihinal na upuan. Sa halip, nagpakita siya sa napakabilis na bilis. Sa harap niya, agad na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit ang pulso ng malakas na lalaki. Nakakadurog ng puso. Nakuha pala ni Tsurugi ang kanyang pulso na may hawak na baril, at pagkatapos ay nadurog ito bigla. Bago tuluyang mailabas ang dagandong ng malakas na lalaki, binasag ni Tsurugi ang kanyang baba ng isang suntok. Sa isang pagklik, ang kanyang pangitaas at pangibabang ngipin ay mahigpit na nagbanggaan, at ang hiyawan ay biglang tumigil. Gusto mo pa bang gawin ito? Ang mga galaw ni Tsurugi ay parang umaagos na tubig, at hinawakan niya ang leeg ng malakas na lalaki, na naging sanhi ng pamumula ng laman sa kanyang mukha. Paulit-ulit na iwinagayway ng kinauukulan ang kanyang mga kamay. Umayo ka, Panginoong Apollo, mangyaring huminahon, ang mga pasikot-sikot sa bagay na ito ay napakahaba, mangyaring makinig sa akin at magpaliwanag ng dahan-dahan. I'm sorry, wala akong pasensya na makinig sa paliwanag mo. Sabi ni Tsurugi, at biglang lumipad, sinipa ang kargada ilang metro ang layo. Napahawak sa dibdib ang kinauukulan at nagsuka ng dugo sa lupa. Sino ka? Malamig na tanong ni Tsurugi, pinaikit ang kanyang mga mata. Kami ay nasa hustong gulang na, sinusundan ka namin, at wala kaming ibang intensyon, ang gusto lang namin ay sumunod sa iyong mga balita. Nagtatalo pa ang kinauukulan. Ito ba ay para subaybayan lamang ang aking balita? Itinuro ni Tsurugi ang pistol na nahulog sa lupa. At sarkastikong sinabi, nakita ko lang na ang lalaking ito ay may hawak na baril para patayin ako. Habang nagsasalita, si Tsurugi ay sumuntok ng malakas at tinamaan ang itim at malakas na dibdib kanina lang, nakarinig lang ng kalabog. Ang malakas na lalaki ay agad na nagtungo kay Aina baluktot, nahimatay sa pagkakoma, at hindi ko alam kung makakaligtas ako. Aminin mo, mga bastos kayo. Sinabi ni Tsurugi, habang naglalakad patungo sa kinauukulan, huwag kang magmadali, alisin ang iyong kamay sa iyong likod. Nakaramdam ng lamig sa kanyang puso ang kinauukulan. Bumagsak siya sa lupa habang nasa likod ng bewang ang mga kamay. Akala niya ay hindi mapapansin ni Tsurugi ang detalyeng ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kaliit ang aksyon ay nabigo pa ring makatakas sa mga mata ng kalaban. Ano pa ba ang pinagdadaanan mo? Ngumiti si Tsurugi. Walang choice ang kinauukulan kundi alisin ang kamay mula sa likod. Sa kamay niya, may hawak siyang manipis na card. Hindi, upang maging tumpak, ito ay isang card machine na maaaring magkaroon ng isang simpleng function ng tawag. Kahit na ang epekto ay hindi masyadong malaki, ang susi ay pagtatago. Bahagyang ngumiti si Tsurugi. Pinuklat ang card machine, at nalaman na bago siya tumawag, tiningnan niya ang numerong nakadisplay sa itaas, pagkatapos ay umiling, nagdial ng isa pang numero, at tumawag. Ang taong kinauukulan ay natakot at walang ideya kung ano ang gagawin ni Tsurugi. Hakang, ako si Apollo. Maikling sinabi ni Tsurugi. Nalock mo na ang numerong ito, at pagkatapos ay subaybayan ang lokasyon ng susunod na tawag, magagawa mo ba ito? Hindi naman ganoon kahirap. Tumawa si Hakang, isinuot niya ang kanyang earphones, at pagkatapos ay tinapik ang kanyang mga kamay sa keyboard. Sir, nakalimutan mo na ba, sinusubaybayan ko ang hindi bababa sa 100 numero para sa iyo bawat taon. Tumigil ka na sa pagsasalita. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Gaano katagal ko kailangang panatilihin ang tawag? Tumingin si Hakang sa patuloy na umiikot na modelo sa screen ng computer at nagpatuloy sa pagpindot sa keyboard. Naputol ko na ang iyong pinagmumulan ng signal, sa katunayan, sapat na ang 1 minuto, kung ito ay ligtas, pagkatapos ay magdagdag lamang ng isa pang 30 segundo. Kayamanan talaga si Hakang, hindi ko alam kung gaano kalaki ang naitulong niya kay Tsurugi. Mayroong Hakang sa teknolohiya at Feng Le sa ekonomiya. Pagamat ang dalawang batang henyo na ito ay walang kakayahan sa pakikipaglaban, bawat isa sa kanila ang halaga ng pera ay hindi mauubos.
Kamakailan, sa ilalim ng payo ni Feng Le, ang military advisor ay gumamit ng katamtamang halaga ng pondo para atakehin ang financial market. Well, it takes so long every time, hindi ba pwedeng magbuhat ka na lang ng konti? Humisi si Surui. Agad na nagreklamo si Hawkang. Sir, kailangan ko lang ng 1 minuto bawat oras. Alam mo ba kung ano ang 1 minuto sa teknikal na antas na ito? Mahirap talagang pagbutihin pa, na ilagay ko na karamihan sa mga tao ay naiwan. Tumawa si Surui. Huwag kang maging kampante, patuloy na magsikap. Nang matapos siyang magsalita ay ibinabana niya ang telepono. Ang taong kinauukulan ay pinanood ang lahat ng ito sa katakutin. Nalaman niyang naguhukay ng butas si Surui sa harap nila. Bakit ba ang pukanan nitong si Apollo? Sa kasamaang palad, ang kanyang card machine ay inalis, at hindi niya makontak ang kanyang mga superior. Tiningnan ni Surui ang taong kinauukulan at diniel ang tanging numerong nakaimbak sa card machine ng nakangiti. Makalipas ang ilang segundo, konektado na ang tawag. Hindi, 4, may balita na ba? Mapilit na sinabi ng kabilang panig. Sa pagkakataong ito, kukunin natin si Apollo anuman ang mangyari. Nasaan na si Apollo na master namin ito? Bahagyang hininaan ni Surui ang kanyang boses para gawing mas katulad ng timbre ng taong kinauukulan. Bagamat hindi ito magkatulad, maaari pa rin itong maging medyo nakalilito. At nakita ng kinauukulan na si Surui ay naglakas loob na itakda ang kanilang mga salita, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mas natakot. Damn, paano naging tuso si Apollo? Gayunpaman, ang pagbabalat kayo ni Surui ay hindi nanlinlang sa kabilang panig. Hindi. 4, bakit nagbago ang boses mo? Ako, paus ang boses ko, ulam ni Chingcheng masyadong maanghang, hindi ako sanay. Nakangiti pa ring sabi ni Surui, parang clumsy talaga ang pagsisinungaling niya. Gayunpaman, walang pakialam si Surui kung makatotohanan ang kanyang mga kasinungalingan o hindi. Ang layunin niya ay iantala ang tawag sa halos 1 minuto at kalahati. Kaya naman, napakabagal pa niyang magsalita. Saglit siyang nag-alinlangan, at agad na nagsabi, hindi ka number 4. Okay lang, hindi tanga. Tumawa si Surui, ngunit hindi nagpatuloy sa pagkukunwari, at nanunuyang sinabi. Ikaw ay medyo matalino, ako si Apollo, at ang iyong mga tao ay nasa aking mga kamay. Apollo? Aling Apollo? Kalokohan, sinong Apollo ang sinasabi mo? Galit na sinabi ni Surui. Kung napakabagal pa rin ang iyong tugon, hindi na natin kailangang mag-chat. Ang kabilang panig ay nag-alinlangan saglit, na parang sinusubukang tunawin ang pagkabigla sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi. Apollo, hindi kita inaasahan. Marami pang bagay na hindi mo inaasahan. Tumawa si Surui. Sino ka? Ano ang iyong ideya? Pag-usapan ito, kung hindi mo ito pag-usapan, lahat ng iyong mga tao ay mamamatay. Natuto na rin siyang magbanta sa buhay ng mga bihag. Kung gayon, patayin sila. Sabi ng kabilang side, at agad na pinutol ang tawag. Kaya naman, agad na nagpakita ng panik ang kinauukulan at si Donna. Walang pakialam ang amo nila sa buhay nila. Kung si Surui ay maaaring maging napaka-cold-blooded at walang awa, hindi siya mapipigilan sa isyu ng hostage. Hindi mo kailangang mag-alala masyado, basta handa kang magsabi ng totoo, mabubuhay ka. Bahagyang ngumiti si Surui, itinapon sa tabi ang card machine, at diniel ang numero ni Hawkang. Sir, nakalock ang target position, I think the answer must be beyond your imagination. L. Kabanata 2323. Anino ng gininto ang pamilya? Nakinig si Surui sa mga salita ni Hawkang, tumingin sa dalawang nanginginig na bihag, bahagyang itinaas ang kanyang mga labi, at sinabing, kung gayon, sabihin mo sa akin, saan ang lugar na ito? Stell Manor, sabi ni Hawkang. Stell Manor. Bakit medyo pamilyar sa akin ang pangalan ng manor na ito? Nakita mo ba ito sa isang lugar? Taglit na nag-alinlangan si Surui, pagkatapos ay biglang nanliit ang kanyang mga mata. Ang ibig mong sabihin ay Stell Manor. Ang mukha ni Hawkang ay nagpakita ng walang magawang tingin. Sir, oo, ang tinutukoy ko ay Stell Manor. Sa tingin ko ang iyong matanda ay maaaring may puka na laban. So ang ekspresyon sa mukha ni Rui ay biglang naging mahirap. Natahimik siya ng ilang segundo bago niya sinabing, hindi ba ito ang Stell Manor kung saan tumuloy si Castilla noong panahong iyon?
Sa Templo ng Araw at Atlan ang tanging pagkakataong nag-away ang pamilya Tiz, ang manor na tinutuluyan ni Castilian ay ang Stell Manor. Tama, si Castilian. Atlantes. Sigurado ka bang tama ang signal? Maaari bang gayahin ng isang tao ang pinagmulan ng signal? Sinabi ni Surui. Naramdaman pa rin niya na kakaiba ang bagay na ito, kahit saan mang pananaw, kay imposibleng magplano si Sterling laban sa kanya. Aking Panginoon, walang sino man ang maaaring gayahin ang isang mapagkukunan ng signal sa harap ko, confident na sabi ni Hawkang. Sige, pag-isipan ko muna. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Kung ito ay sa nakaraan. Tiyak na hihilingin niya sa kanyang mga tauhan na itulak ang Stell Manor sa patag ng hindi nagtatanong, ngunit sa pagkakataong ito ay iba dahil lumabas ang anino ng pamilyang Atlantes. Dahil hindi niya kilala ang isa't isa. Nagkaroon din ng ilang gusot sina Surui at Atlantes. Ngunit sa oras na ito, hinding-hindi gagawin ni Castilian ang anumang bagay sa kanya. Ang mapagmataas na panganay na anak na ito ay gusto lamang ng bukas na pagsasabwatan, at hinahamak niya ang mga sabwatan na napupunta sa gilid. Sa makatuwid, halos sigurado si Surui na sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi si Castilian ang umaatake sa kanya. So, sino pa kaya kung hindi si Castilian? Hindi maiwasan ni Surui na isipin si Gosolan na umaatres. Marahil ay pinagkadalubhasaan ni Castilian at ng iba pa ang ilang panloob na lihim. Mukhang hindi manalit ang pamilyang Atlantes. Malamig na ngumiti si Surui, hindi itinatago ang panunuya sa kanyang mga salita. Ganito, gusto ko pa ring mangibabaw muli. Ang mundo sa ilalim ng lupa. Anong international joke? Matapos marinig ang mga salita ni Surui, ang dalawang tao sa lupa ay nawalan ng malay. Mas gugustuhin nitong si Donna at ang kinauukulan ay maging katulad ng itim at malakas na kasamang iyon, at mahimatay na lang. Mayroon ka bang dapat ipaliwanag? Sarcastic na sinabi ni Surui. Kung walang sasabihin, hahayaan kong pumunta si Castilian dito at dalhin ka. Sir, ito po, mabilis na sabi ng kinauukulan. Wala po talaga kaming kinalaman sa pamilyang Atlantes, sa tingin ko po ay nagkamali ang inyong mga nasasakupan. Mali. Tinitigan siya ni Surui at tumawa. Hindi ako nagmamadaling tanungin ka. Sa tingin ko kailangan kong ibenta si Castilian para mailigtas ang mukha. Ngumiti si Surui. Mas mabuting hayaan siyang magkaroon ng pabor sa akin. Pagkasabi niyan, hinawakan niya ang kinauukulan, at sa kanilaslas ng mabigat na kutsilyo ang likod ng leeg ng tao. Kinuha ng huli ang suntok na ito at inikat ang mga mata at nahimatay. Si Donna na lang ang naiwang gising. Sa pagtingin sa nanginginig na babae, si Surui ay nagsabi ng sarkastikong. Dapat mong malaman ang sagot. Ang kabilang partido ay umiling na parang kalansing. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam, ako ay isang maliit na tao, at hindi ako kwalipikadong makipag-ugnayan sa aking mga nakatataas. Okay, kung gayon ay nag-aatubili akong maniwala na okay ka. Bahagyang ngumiti si Surui, at pagkatapos ay nawala ng malay ang babae gamit ang kanyang backhand, lupain. Malinaw. Nais ng kabilang partido na sisihin si Castilian, sinusubukang pukawin ang isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Sun Temple at ng pamilyang Atlantes, upang umani ng mga benepisyo ng mangingisda. Posibleng magpadala ng senyales mula sa Stell Manor, na marahil ay isang sinadyang bomba ng usok, at ang tunay na lokasyon ng kabilang partido ay maaaring nabago. Gayunpaman, walang pakialam si Surui dito. Dahil lumitaw na ang anino ng Golden Family, ipaubaya na lang kay Castilian ang problemang ito. Sa oras na ito, biglang naalala ni Surui si Marshall, na pinahirapan niya sa China. Natatakot ako na ang gininto ang miyembro ng pamilyang ito, na natalo niya, ay kinasusuklaman pa rin siya. Nakaupo sa mesa, tinawag ni Surui si Castilian. Anong pinagkakaabalahan mo? Nakangiting sinabi ni Surui. Narinig ko na hiniling mo kay Castilian na umatras. Hindi ka makontak ng kapatid ko sa maikling panahon. Malamig na sabi ni Castilian. Para kay Surui. Palagi siyang nakaramdam ng hindi kasiya siyang pakiramdam, ngunit pinananatili pa rin niya ang isang napakalapit na relasyon sa kabilang partido. Gusto talaga ni Castilian na samuka ng dugo. Hindi ko hinahanap si Castilian. Si Surui ay hindi nagmamadali. Hinahanap kita. Hinahanap ako. Anong problema mo?
Nang marinig ang mga salita ni Surui, agad na naging mapagbantay si Castellan. Ang bakal na tandang na ito, na bumunot ng buhok, ay maaaring maging miserable para sa kanya. Sa makatuwid, Castellans, there is a strong feeling of bad feeling in my heart. Takot ka na nakakatamad. Tinabi ni Surui. Mukha ba akong kakalabanin kita? What the hell? Or I'll hang up, sabi ni Castellan. Mas madalas mo na ba akong niloko? Nakakahiya naman. Tel Manor. Gustong samantalahin ni Surui ang pagkakataong patumbahin ang lokal na malupit na si Castellan, ngunit ngayon ay tila okay na. Nandito ako. Ang walang malasakit na boses ni Castellan sa wakas ay nagbunga ng bahagyang pagbabago-bago. Ano ba talaga ang gusto mong ipahayag? Nasa Tel Manor ka rin ba? Ang bagay na iyon ay mas kawili-wili. Biglang naging mapaglaro si Surui. May gustong pumatay sa akin ngayon lang, at hiniling ko sa kanila na hanapin ang pinanggalingan ng signal na kanilang nakontak. Hulaan mo kung saan matatagpuan ang pinanggagalingan ng signal. Pwede ba sa Tel Manor? Hindi napigilan ng boses ni Castellan ang pagtaas ng isang oktaba, at ang kanyang mga kilay ay mabangis na kumunot. Tama, sa tingin ko kailangan mong linisin ang mga tao sa paligid mo ngayon. Sabi ni Surui. Sigurado ka bang totoo yung sinasabi mo? Medyo hindi pa rin makapaniwala si Castellan. Ang iyong hinala ay nagpapahirap sa akin. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Mayroon pang 3 hostage sa aking mga kamay, sa palagay ko, narito ang katibayan na kailangan mo. Nang marinig ito ni Castellan, agad niyang sinabi. Sabihin mo sa akin ang iyong kasalukuyang lokasyon, at magpapadala ako ng isang tao upang hanapin ka. Kapanipaniwala ba ang mga taong pinadala mo? So ang mga sulok ng kanyang matutulis na labi ay bahagyang nakataas, na nagpapakita ng isang sarkastikong arko. Kahit na may nangyari sa Tel Manor, wala akong tiwala sa mga tao sa paligid mo ngayon. Ibigay mo ang iyong address, sabihin mo sa akin. Sinabi ni Castellan, ang aking pinagkakatiwalaan ay nasa Timog Silangang Asya at pupunta sa iyo sa loob ng 10 oras. Ang iyong pinagkakatiwalaan ay isang master. Nagtanong si Surui. Matatalo mo ba ako? Pwede mong subukan, baka hindi ka manalo. Nakabantay na si Castellan. Paparating na ang address ni Surui, itinabi ni Castellan ang kanyang telepono, tumingin siya sa malaking manor sa bintana, at biglang naramdaman na puno ng lamig ang lugar. Ang panganay na anak ng Golden Family, na omnipotent sa nakaraan, ay talagang hindi komportable sa sandaling ito. Ang pakiramdam ng pagiging may kontrol sa lahat ay ganap na nawala. Ang lahat ay makasarili. Ngunit ang antas ng pagiging makasarili ay iba. Ang pamilyang Atlantes ay masyadong malaki at masyadong namamaga. Pagamat mukhang isang salita sa ibabaw. Talagang maraming magkasalungat na interes, iba ang hilig, saka iba ang isip. At sa pagkakataong ito, nasa Tel Manor pa siya, at may nang-ahas na mag-frame ng mga bagay sa lugar na ito. Ito ay malinaw na maglalagay ng isang balde ng tae sa ulo ni Castellan. Buti na lang at si Apollo ang party na iyon. Medyo kilala niya ang Golden Family. Kung ibang tao, hindi niya alam kung anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang aidudulot nito. Tsaka yung ganitong bagay. Kung minsan may kabanata. 2 beses na magkakaroon ng kabanata. Sa pagkakataong ito ay upang gumuhit ng puot para sa templo ng araw, kaya sa susunod na pagkakataon ay maaaring makuha nito ang ulo ni Zeus. Ito talaga ang lason ng lason. Pumatay ng walang dam anak na dugo. Ang gwapong mukha ni Castellan ay puno na ng manipis na ulap, na ikuyom niya ang kanyang mga kamao at direktang sinabi sa isang tao sa sulok ng silid. Ngayon, harangan ang tarangkahan ng Tel Manor at hayaan ang lahat na magtipon, kahit na mga katulong o mga gwardya, lahat ay darating. Ang panganay na anak ng Golden Family ay malapit nang maglinis sa mga tao sa paligid niya. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Nakatagpo si Castellan ng ilang mahihirap na bagay kamakailan, at ayaw niyang hayaang magpatuloy ang sitwasyong ito. Ang Atlantis ay nasa isang kritikal na sandali ng muling pagbabangon. Kung may isa pang panloob na kaguluhan sa oras na ito. Hindi mapapatawad ni Castellan ang kanyang sarili, at siya ay magiging isang makasalanan para sa buong pamilya. Alamin ang kanyang pangalan, at ibigay ito sa akin. Tumayo si Castellan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, naikuyom ang kanyang mga kamao, at agad na nagdulot ng malakas na pagsabog ng gas.
Habang nag-aapoy ang galit ni Castellan, ang buong bulwagan ay nabalot ng hindi maipaliwanag na nakapanlulumong kapaligiran. Tahimik na naghintay si Surui sa silid. Makalipas ang mahigit 2 oras, 2 pang sasakyan ang huminto sa tarangkahan ng patio. Kasabwat din ng grupong ito. Nalutas ni Surui ang lahat ng taong ito nang walang kahirap-hirap at itinali sila. Pinili niyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain para ikabit ang mga sabik na lalaki na ito, ngunit ang mga taong kumagat ng kawit ay ibang-iba sa kanyang naisip. Sa sandaling ito ay ang labi ng Yamamoto Gumi, at minsan ay ang taksil ng pamilyang Atlantes, kaya sino ito sa susunod? Bakit tahimik ang templo ng kamatayan? Dahil ba masyado silang nawala? Nagdulot ng matinding casualty si Surui sa mga elite ng Temple of Death sa pagkakataong ito. Na maaaring nakasakit sa sigla ng kabilang partido, ngunit kung ano ang susunod na mangyayari, hindi maaaring hatulan ni Surui. Sa gabi, walang mapupuntahan si Surui, kaya namasyal lang siya sa seaside village na ito. Napakasayang bagay na makapag-relax ng maluwag. Ngunit sa oras na ito, nakilala ni Surui ang isang hindi inaasahang tao. Isang figure sa di kalayuan, nakatayo sa dalampasigan, tila nakatingin sa malayo, at mukhang malabo dahil sa mahinang ilaw. Gayunpaman, nang makita ni Surui ang figurang ito, nagulat siya, na para bang tinamaan siya ng kidlat. Kabanata 2324. Titor at Counterattack. Pagkarating ni Surui sa Timog Silangang Asya. Nakilala ni Surui ang ilang hindi inaasahang tao, ngunit naisip niya na ang figurang iyon ay maaaring hindi kailanman lilito sa mundong ito, maaaring hindi siya lilito na manatili sa iyong puso. Ang taong iyon ay natural na si Kyoko Yamamoto. Hanggang sa lumitaw ang Matsumoto na iyon. Dumating daw siya para ipaghiganti si Yamamoto Kyoko. Marami pa ring tao sa mundong ito ang nag-iisip tungkol sa babaeng tinatawag na Beauty Snake. May mga taong nami-miss siya, pero mas marami ang napupuot sa kanya. Karamihan sa mga bagay na ginawa ni Kyoko Yamamoto ay ginawa mula sa kanyang pananaw, ngunit dahil sa walang awa na paraan, pinukaw nila ang puot ng maraming tao. Sa anumang kaso, ang mga tao ay namamatay tulad ng mga ilaw na namatay, at karamihan sa mga puot na iyon ay lumubog sa malalawak na alon ng karagatang Pasipiko kasama si Kyoko Yamamoto. Gayunpaman, hindi talaga inaasahan ni Surui na makakatagpo siya ng taong katulad ni Yamamoto Kyoko dito, sa oras na ito. Isa lang itong malabo na anino. Napakadilim ng kalangitan kaya hindi ito makita ng malinaw ni Surui. Umiling siya, saka bumantong hininga. Nang walang pag-aalinlangan. Si Surui ay likas na tumakbo pasulong. Pagamat sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi siya naniniwala na si Kyoko Yamamoto iyon. Ngunit dahil sa hitsura ng figurang ito, alam na ni Surui ang liwanag ng pag-asa na napatay ay muling nakasindi. Gayunpaman, habang tumatakbo si Surui, biglang may ilang ilaw na nagmula sa dagat. Nakalok ang ilaw sa katawan ni Surui, at halatang siya ang target. Sa oras na ito, walang pakialam si Surui tungkol dito. Ang kanyang isip ay puno ng hitsura ni Kyoko Yamamoto, at gusto niyang tumakbo sa figure upang makita kung ano ang nangyari. Ngunit ang resulta ay hindi ang gusto niya. Mukhang agresibo sila dahil maraming sasakyan ang dumarating sa kabilang kalsada. Ang malalakas na matataas na sinag ay patuloy na nagniningning sa Surui. Na naging dahilan upang hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, na nagparamdam sa mga tao ng labis na pagiging hindi pala kaibigan. Ito ba ang kalaban? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at tumigil. Sa oras na ito, itinaas niya ang kanyang ulo at muling tumingin sa malayo. Tumaan ang kanyang mga mata sa puwang ng mataas na sinag, nalaman lamang na nawala ang maselang figure na kamukhang kamukha ni Kyoko Yamamoto. Pinunasan ni Surui ang kanyang mga mata. Masyado bang madilim ang langit at may hallucinations ako? Ngunit sa sandaling ito, ang puso ni Surui ay biglang nakaramdam ng lubhang mapanganib na pakiramdam. Halos hindi man lang niya naisip, tumabi siya. Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang putok ng baril. Nagkaroon na ng kislap ng apoy sa speedboat na nagmumula sa malayo, at pagkatapos ay isang bato sa tabi ng Surui ang puwersahang nabasag. Tingnan ang kapangyarihang ito, tiyak na Barrett anti-equipment sniper rifle ito. Hindi man lang inisip ni Surui, tumakas lang siya. At sa oras na ito, may mga putok din ng baril mula sa mga sasakyang paparating mula sa harapan.
Ngunit ang tunog ng mga putok ng baril ay hindi nakatutok kay Tsurui. Ang lahat ng mga bala mula sa kotse ay dumiretso sa speedboat sa dagat. Ang dalawang panig ay hindi isang koponan. Medyo natarante si Tsurui, ngunit wala siyang baril sa oras na ito, kaya hindi niya magawang magsagawa ng pangmatagalang strike, kaya kinailangan niyang umalis kaagad sa lugar ng labanan. Kung sino ang nakaupo sa mga kotseng iyon, walang pakialam si Tsurui. Hinahabol pa rin ng mga bala mula sa speedboat ang puwete ni Tsurui para tumama. Napakatumpak ng mga sniper na ito sa pagbaril. Kahit na ang bilis ng pag-iwas ni Tsurui ay napakabilis. Halos tumama pa rin sila ng ilang beses. Tsurui, ang bala ay halos tumama sa kanyang katawan at lumipad, na ginagawang mapanganib at mapanganib ang huli. Pagkatapos ng mahabang bilog, bumalik si Tsurui sa compound kung saan siya naroon noon. Sa anino ng sulok ng bakuran, mayroon pa ring ilang bihag na nakatali, at walang dumating upang iligtas sila. At ang dahilan kung bakit bumalik si Tsurui dito ay dahil may mga baril dito. Hindi ako makakagawa ng mga long-range strike, nakakadismaya. Hinalungkat ni Tsurui ang kahon at natagpuan ang isang sniper rifle, 2 submachine gun, at isang assault rifle, kaya mas nakaramdam siya ng seguridad. Sa kabutihang palad, nakalabas siya ng isang propesyonal na teleskopyo ng militar mula sa bag ng dating namamahala. Mabilis na umakyat sa bubong, nalaman ni Tsurui na ang malalaking speedboat ay dumating sa pampang, at maraming tao ang tumalon mula rito. Kahit 12-dosenang. Damn, another encounter na naman ba ito? Matapos tansyahin ang mga bala sa kanyang katawan, naramdaman ni Tsurui na sapat na iyon, kaya humiga siya sa bubong at tahimik na nanood gamit ang teleskopyo. Ayon sa kanyang hatol, ang mga tao sa mga speedboat na ito ay malamang na nakatutok sa mga hostage sa looban. Itong mga idiot, grabe na nagmamadali, natatakot ba sila na ang mga hostage na ito ay mabulalas ang kanilang mga bibig? Marahil ay hindi alam ng mga sumagip na nakausap na ni Tsurui si Kestillan sa telepono. Siyempre, ang mga taong ito ay maaari ring pumunta para kay Tsurui, at walang kinalaman sa mga hostage. Gaano man karami ang dumating, hindi natatakot si Tsurui. Higit pa, ito ay nasa isang nayon sa tabi ng dagat, kung may tunay na laban, ito ay isang away sa kalye. Ang pakikipaglaban sa kalye ay palaging labanan na may pinakamataas na bilang ng nasawi, ngunit isa ito sa mga paboritong larangan ng digmaan ng Tsurui. Dito niya ma-maximize ang kanyang combat advantages. Buti na lang marami pa rin ang mga naninirahan dito. Sana ay hindi ito magdulot ng masyadong maraming aksidenteng pinsala. Si Tsurui ay bumuo ng isang serye ng mga paghatol sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi niya naisip kung sino ang nasa mga sasakyang iyon at kung bakit gusto niya itong tulungan. Ayon sa orihinal na kasunduan, ang strategist at ang 12 banal na gwardya ay nasa kanluran pa rin. At ang karaniwang nakakapasong araw ay hindi pa dumarating sa Qingcheng. Sino ang sasakay sa mga sasakyang iyon? Hindi inakala ni Tsurui na makakatagpo siya ng mga palakaibigang tropa sa kanayunan ng Qingcheng. Habang nagmamasid si Tsurui gamit ang kanyang mga binocular, ang mga kaaway na bumaba ng maaga ay inatake na ang mga sasakyan sa pamamagitan ng pag-asa sa mga bahura sa baybayin. Maya-maya ay bumaba na rin ang lahat ng tao sa sasakyan. Gayunpaman, ang pinsala na dulot ng pagbaril ng 2 panig sa ganitong paraan ay napakaliit, sa karamihan ay upang sugpuin ang bawat isa. Ang bubong kung saan matatagpuan ang Tsurui ay mga 5 o 600 metro ang layo mula sa baybayin. Para sa isang mahusay na sniper, ito rin ay isang medyo mahirap na distansya. Ngunit si Tsurui ay isang nangungunang sharpshooter, at kung ang middle tehay na kahirapan ng ibang tao ay ilalagay sa kanya, iyon ang easy mode. Inilagay ang sniper rifle sa lugar, ikinulong ni Tsurui ang pinaka-agresibong lalaki na nagtatago sa likod ng bahura at hinayla ang gatilyo. Boom! Sumabog ang ulo ng lalaking iyon na parang hinog na pakwan, at lahat ng tao sa paligid niya ay tumalsik sa buong mukha niya. Bagamat kitang-kita ang apoy na ginawa ng sniper rifle sa gabi. Ngunit dahil sa malayo, walang kaaway ang nakapansin sa posisyon ng pagbaril ni Tsurui. Naisip pa nila na ang bala ay mula sa kotse ito ay pinaputok ng lalaking nakaitim na bumaba. Pumitama si Tsurui gamit ang isang putok, pagkatapos ay maglalayon para sa isa pang 5 segundo, pumili ng isa pang kaaway na gusto niyang labanan, at itumba ito sa isang putok.
Ngunit sa sandaling ito, isa pang malaking speedboat ang lumapit mula sa malayo. Biglang bumangon ang apoy mula sa speedboat, at sa isang kisap mata, bumagsak ang apoy sa isang kotse sa tapat. Bazooka! Ang tangke ng gasolina ng kotse na iyon ay sumabog at naputol. At ang ilan sa mga lalaking nakaitim sa paligid ay nilamon ng apoy sa lugar. Boom! Kaagad pagkatapos, ang kabanata 2 rocket ay inilunsad din mula sa speedboat. Bagamat na-miss niya ang sasakyan sa pagkakataong ito, nakapasok siya sa isang bahay. Hindi ko alam kung may tao sa bahay. Kung mayroon man, ito ay dapat na isang kalamidad. Tiningnan ni Tsurui ang eksenang ito at medyo hindi komportable. Sa isang digmaan, ang pinakakinatatakutan ay makakaapekto ito sa mga sibilyan, na pawang mga inosente. Dahil ang speedboat ay halos 1 kilometro ang layo mula sa Tsurui. At ang kalangitan ay madilim, sa ilalim ng ganoong visual na mga kondisyon, hindi ganoon kadali para sa kanya na patayin ang kaaway, bagay na bagay. Upang matiyak ang katumpakan ng pagbaril, ang Tsurui ay naglalayo ng higit sa 10 segundo, at ang barko ay palaging nakalok sa saklaw. Dahil sa layo, maaari lamang niyang husgahan ang lokasyon ng gunner batay sa isang malabong anino. Boom! Sa wakas ay hinailan ni Tsurui ang gatilyo. Ngunit hindi siya nataman, hindi maganda ang ilaw, napakabilis ng takbo ng speedboat, napakahirap ng sniping, at malamang na tuluyan ng lumubog sa dagat ang bala ng sniper. Ipagpapatuloy na sana ni Tsurui ang pagbaril, ngunit wala ng bala sa sniper rifle. Ito ba ang power reserve? Tumalon si Tsurui mula sa bubong at hinanap ang silid. Ngunit wala siyang makitang mga refill, kaya naiinis na lang niyang ibigay ang sniper rifle kay itinabi ito sa isang tabi, at pagkatapos ay lumihis patungo sa dagat. Hindi lang nakarating sa pampang ang speedboat na iyon. Sa tulong ng individual na bazooka. Ito ay napakalakas. Bagamat hindi masyadong maganda ang tanawin, talagang naging pasibo ang mga lalaking nakaitim na dumating upang tulungan si Tsurui. Naglakad-lakad si Tsurui mula sa gilid, at hindi napansin ng maraming tao na pumunta siya sa dalampasigan. Pagkarating sa destinasyon, nagpaputok ng ilang putok si Tsurui, at 2 sa mga kaaway na nagtatago sa likod ng bahura ang napatay sa lugar. Pagkatapos mailabas ang baril, diretsyong sumugod si Tsurui sa dagat. Palihim siyang lumangoy patungo sa isang speedboat, pagkatapos ay tumalikod at pinaandar ang makina. Ang speedboat na may individual na bazooka ay malakas pa ring nakikipaglaban. Bagamat may napansin siyang isa pang speedboat na paparating sa kanila. Akala niya ay sa kanya iyon at hindi na masyadong inisip iyon. Sa oras na malaman nilang may problema, huli na ang lahat. Itinaas ni Tsurui ang nguso at patuloy na hinaila ang gatilyo. Sa ganitong distansya na halos 50 metro, ang Tsurui ay karaniwang hindi magkakaroon ng kahit kaunting pagkakataong mawala. 3 putok, nagpatumble lang ng 3 tao. Ang lalaking may individual na rocket launcher sa kanyang balikat ay katatapos lang magkarga ng kanyang amo nang sumabog ang kanyang ulo. Nagsimulang humina ang speedboat ni Tsurui. At nakumpleto ang pagliko gamit ang mahihirap na maniobra upang pigilan ang 2 bangka na magbanggaan. Nang tumawid ang 2 bangka, tumalon si Tsurui sa bangka sa kabilang panig. Dahil malayo ito sa dagat, hindi man lang ito nakakuha ng atensyon ng mga kaaway na iyon. Kapag napagtanto nila na ang kanilang malaking pumatay ay nagpalit na ng kamay, huli na ang lahat. Nagdala si Tsurui ng isang solong sundalong bazooka, at direktang hinaila ang gatilyo sa isang bahura kung saan nagtipon ng 1 dosina o higit pang mga kaaway. Mula sa malayo ang tunog ng pagsabog, at malabo rin itong sinabayan ng mga hiyawan. 1 putok ang tama. Sa wakas ay napagtanto ng mga kaaway na may mali sa likuran. Nang iikot na sana nila ang kanilang mga mukha para tingnan, nalaman nilang may isa pang rocket na tumama sa tuktok ng kanilang mga ulo. Tiningnan ito ni Tsurui, at mayroong isang huling rocket. Habang siya ay nagkarga at ipagpapatuloy na sana ang paghila ng gatilyo, may sumambulat mula sa tubig. Anino yan? Kabanata 2325. Mga bantay ng gininto ang pamilya. Ang itim na anino na biglang lumabas sa tubig ay lampas sa inaasahan ni Tsurui. Hindi ko alam kung kailan itinago ang anino sa ilalim ng tubig, ngunit ito ay lilito sa sandaling ito. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Pagkatapos tumalon sa speedboat, gamulong siya sa lugar, hinawakan ang bukong-bukong ni Tsurui, at hinaila ito ng marahas.
Nawalan ng balanse si Tsurui, at ang rocket ay binaril din sa kalangitan. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Habang nakadapa pa yung tao sa likod niya, binasag na niya yung bazooka sa likod. Tila hindi inaasahan ng anino na biglang gagawa ng ganoong galaw si Tsurui, at bilang resulta, ang kanyang balikat ay nabasag ng malakas. Bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi maibigay ni Tsurui ang kanyang lakas sa panahon ng pagkahulog, kung hindi ay nabali ang kanyang balikat. At sa sandaling ito, isa pang itim na anino ang biglang lumabas sa gilid ng barko at direktang lumipad patungo sa Tsurui. Sa kanyang kamay, kumikislap pa rin ang malamig na liwanag ng punyal. "Fool, huwag mong ipilit ang sarili mo," sabi ni Tsurui. Napagtanto ni Tsurui na ang dalawang malalakas na kaaway na ito ay dapat na kumapit sa gilid ng barko, at ang kanilang mga katawan ay nakatago sa ilalim ng tubig, kaya hindi niya ito natuklasan noon. Tila sapat na ang pag-iingat ng kalaban. Ang katawan ni Tsurui ay nahulog sa deck, at ang apat na talim na tinak ng hukbo sa kanyang kamay ay pumutok na. Kapag kaharap ang isang malakas na kaaway, talagang mapanganib na iwanan ang dalawang paa sa lupa ng sabay. Kung hindi mo mabisa ang kasanayan sa pag-iwas sa hangin ng hindi gumagamit ng puwersa. Ang paggawa nito ay panliligaw sa kamatayan. Parang ngayon. Ang lalaking iyon ay tumalo ng mataas at mukhang cool na cool, ngunit bago maabot ng punyal sa kanyang kamay si Tsurui, ang itim na liwanag ay tumagos sa kanyang tiyan. Pagkalabas pa lang ng itim na ilaw, nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan ng tao. Nanginginig siya sa sakit. Bago bumagsak ang kanyang katawan sa kubyerta, likas niyang iniunat ang kanyang mga kamay upang takpan ang sugat sa kanyang tiyan. Gayunpaman, paano siya mabibigyan ni Tsurui ng ganoong pagkakataon? Siya ay tumalbog sa kubyerta gamit ang isang cart, at pagkatapos ay hinampas ang kaaway sa balikat ng isang mabigat na palad. Ang lalaki ay direktang binaril sa dagat ng palad na ito. Si Tsurui ay hindi pumunta sa dagat upang manghuli. Pagkatapos ng lahat, ang hugis ng apat na talim na tinak ng hukbo ay idinisenyo para sa pagdurugo. Sa ganoong kapaligiran, imposibleng tumigil sa pagdurugo ng kusa ang sugat sa tiyan ng kalaban. Sa oras na ito, ang anino na tinamaan ni Tsurui sa balikat ay sumugod din patungo sa Tsurui. Ang kanyang bilis ng pag-atake ay napakabilis. At siya ay itinuturing na isang mahusay na dalubhasa. Tinataya na kung makatagpo niya si Tsurui bago ma-stimulate ang kanyang potensyal, maaari siyang gumuhit ng tay. Gayunpaman, nagbago si Tsurui. Sa harap ng atake ng kalaban, bahagya siyang umiwas, at saka sumipa. Medyo mabilis ang takbo ng huli sa pag-iwas, at bigla siyang napaatras ng 2 hakbang bago umiwas. Ngunit sa oras na ito, nagulat siya nang makitang paparating na ang kamao ni Tsurui. Sa pagkakataong ito, walang lakas ng kulog na gaya ng naiisip ko. Sa halip, may kakaibang arko ang kamao. Ang arko na ito ay mukhang isang malaking irregular na alon. Ang mali-mali na trajectory na iyon ay nagpapahirap sa tumpak na paghusga. Sa pagharap sa sitwasyong ito, ang anino ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang harangan. Gayunpaman, nalampasan pa rin ng mali-mali na kamao ni Tsurui ang kanyang depensa at tama ang tama sa balikat ng kalaban. Ang balikat sa gilid na ito ay natama ng individual na rocket launcher ni Tsurui noon, at ito ay napakasakit sa sarili nito. Ang pinsala ni Tsurui ay nagpulalo pa sa kanya. Gayunpaman, bago pa umuungol ang anino, napagtanto niya na si Tsurui ay dumating sa likuran niya sa isang punto. Gustong tumalikod ng lalaking ito, ngunit biglang itinaas ni Tsurui ang kanyang mga tuhod, idiniin siya ng husto sa kanyang lumbar spine. Ang pag-atake gamit ang iyong mga tuhod ay ang pinaka-nakakatipid sa paggawa at pinaka-nakamamatay na paraan. Isang click lamang ang narinig, ang lumbar vertebra ng kalaban ay pinutol ni Tsurui. Ang anino ay nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw. Dahil sa ilalim ng pangitaas na ito, hindi niya maramdaman ang estado ng ibabang bahagi ng katawan niya. Bali ng lumbar. Paralisado siya. Ang mga dumi at ihi ay dumaloy sa aking pondiyan ng biglang. Nang mawala ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Hindi na siya makapagdulot ng anumang banta kay Tsurui. Biglang sinipa ni Tsurui ang kanyang likod, at lumipad ang anino ng mahigit 10 metro ang layo, nahulog sa dagat. Habang nasa biyahe ay nagbubuga pa siya ng dugo. Ang buto ng likod ng taong ito ay nabali ni Tsurui, at ang kanyang puso at baga ay malubhang nasugatan.
Sa kaso ng kalahating paralysis, imposibleng iwanang buhay ang dagat. Sa oras na ito, ang lalaki na sinaksak ni Surui sa tiyan ay humawak sa gilid ng bangka at sinubukang umakyat. Tuloy-tuloy na umaagos ang dugo mula sa sugat sa bilis na nagparamdam sa kanya ng takot. Sa kasong ito, hindi naging madali para sa kanya na magpumilit o umakyat sa gilid ng barko. Sa kasamaang palad, hindi siya bibigyan ni Surui ng ganoong pagkakataon. Habang sinusubukang umakyat ng taong ito, may baril na sa ulo niya. Sabihin mo sa akin kung sino ang iyong Panginoon, kung hindi, sisirain ko ang iyong ulo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sino ang aking amo. Palagi siyang kumukuha ng pera. Ngunit kung papayagan mo akong sumakay, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Napabuntong hininga ang lalaki. Sa kabastusan. Halatang wala na siyang lakas para labanan si Surui, pero gusto pa rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makipagtawaran. Akala niya nasa kanya ang gusto ni Surui, ngunit sa kasamaang palad, walang pakialam si Surui, lalo na kung pagbabantaan siya ng kabilang partido sa sandaling nagkusa na siya. Sayang, wala akong gaanong pasensya. Sinabi ni Surui, tatanungin kita muli, kung hindi ka sumagot, mawawala ka ng tuluyan. Naramdaman ito ng huli. Ang determinasyon ni Surui, ngunit sa sandaling ito, isang hanay ng mga bala ang biglang tumama. Napansin kasi ng kalaban sa dalampasigan na may hindi normal at nagbabaril dito. Sa ganoong distansya, halos matamaan niya si Surui. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Si Surui ay nakahiga sa deck, ngunit ang lalaking nakaitim na humawak sa gilid ng barko ay desperadong lumalangoy sa malayo. Sa tingin mo kaya mong mabuhay ng ganito? Umiling si Surui. At hindi nagpatuloy sa pagbaril sa kanya. Sa isang estado ng patuloy na pagkawala ng dugo. Siya ay karaniwang hindi maaaring mabuhay. Marunong man siyang lumangoy sa dalampasigan, hindi ito magtatagal. Tinimulan ni Surui ang speedboat ng walang sabi-sabi at nagmamadaling pumunta sa baybayin. Kahit na malapit na siya sa dalampasigan, hindi sinasadya ni Surui na bumagal, patuloy siyang bumibilis, at nang malapit na ang dalampasigan sa kanya, tumalikod siya at tumalon sa dagat. Bang bang bang! Natuklasan ng mga kaaway sa baybayin na nakatago sa likod ng bahura ang sitwasyong ito at patuloy na naglalagay ng mga baril sa speedboat, ngunit huli na. Ang speedboat ay dumiretso sa reef, at naganap ang isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Ang ilaw ng apoy ay nagpapaliwanag sa mata ng lahat. At kasama nito, ilang mga kaaway ang binomba sa kalangitan. Matagal na lumangoy sa dagat si Surui bago siya lumabas. Bagamat may ilang kalaban na nagpaputok ng baril sa dagat, hindi man lang siya tinamaan. Nang makarating siya sa pampang, mas maliksi ang mga kilos ni Surui. Sa oras na ito, hindi siya nag-aalala tungkol sa pangmatagalang firepower ng kaaway, ngunit kailangang tiisin ng mga kalaban ang kanyang nakakatakot na kakayahan sa santukan. Sa ganoong oras, ang lahat ay nasa ayos. Ngayon, ang resulta ay napakalinaw. Surui ay tulad ng isang tigre na pumapasok sa isang kawan. Karaniwang bawat galaw ay maaaring makalutas ng isang kaaway, madalas ang mga taong iyon ay hindi ko pa rin nakikita kung ano ang nangyayari, umihip ang hangin, at pinunasan ang kanilang mga leeg. Kahit hanggang mamatay sila, mga tanga pa rin sila na hindi alam kung kaninong kamay sila namatay. Sa pangkalahatan, ang pagiging epektibo ng labanan ng grupong ito ng mga tao ay medyo mahusay. At hindi sila mababa sa mga ordinaryong espesyal na puwersa. Gayunpaman, hinatulan ni Surui na sila ay malamang na mga mersenaryo. Gaya nga ng sinabi ng itim na anino na tinusok ni Surui noon, maaaring hindi alam ng grupong ito ng mga tao ang kwento sa loob, nangongolekta lang sila ng pera at gumagawa ng mga bagay para sa iba. Kung tungkol sa tunay na pinuno ng mga taong ito, hindi pa rin niya alam kung saan siya nagtatago. Kapag nilapitan siya ni Surui, malapit nang matapos ang labanan, at wala nang suspense. Sa huli, iniwan ni Surui ang dalawang bilanggo, at pareho silang nasugatan. Para sa iba pang matigas ang ulo. Si Surui. Hindi siya magalang. At ipinadala silang lahat sa isa pang digmaang pandaigdig ay napakalupit, at kadalasan, walang puot sa pagitan ninyo, ngunit kailangan mong piliin ang kahihinatnan ng iyong buhay at kamatayan. Sanay na si Surui sa ganitong uri ng buhay, ngunit hindi ibig sabihin na gusto niya ang ganitong uri ng buhay.
Sa kasamaang palad, ang buhay ay kailangang magpatuloy, ngunit sino ang nakakaalam, hanggang kailan siya maglalakad sa ilalim ng granizo ng mga bala. Tila ginamit ni Tsurugi ang kanyang napakalakas na lakas para durugin at manalo. Ngunit sa labanan ngayon lang, ilang bala ang lumipad sa kanyang katawan. Ilang beses na ba siyang binaril ng bala sa ulo sa mapanganib at delikadong paraan? Maaaring hindi mabilang ang numerong ito. Si Tsurugi ay hindi kailanman namatay. Gayunpaman, kung ang mga istatistika ay ginawa sa mga kaganapan sa larangan ng digmaan, at ang mga sandali na siya ay halos namatay, kung gayon ito ay malamang na isang pakiramdam na hindi kapani-paniwalang mga numero ng astronomaya. Hanggang sa kasalukuyan, mabubuhay si Tsurugi at patuloy na maramdaman ang sikat ng araw at hangin ng mundong ito. Ang lakas ay bahagi nito, at ang swerte ay bahagi din nito. Matapos makumplito ang ganoong matinding labanan, medyo napagod din si Tsurugi. Hindi siya agad nagsagawa ng interogasyon, ngunit umupo sa bahura, humihingal ng husto. Si Tsurugi ay pagod na pagod sa kanyang sarili, ngunit wala siyang magagawa. Ang mga katulong na pansamantalang sumama sa larangan ng digmaan sa malayo ay pinatay din ang kanilang mga apoy at nagsimulang maglakad patungo sa lugar na ito. Nakasuot sila ng itim, maayos at matipuno, naglalakad na parang hangin, at mukhang mahigpit silang sinanay. Ang pinakamahalaga ay ang mga taong ito ay halos magkapareho ang taas. Talagang kawili-wili, aling kombinasyon ang napili ng obsessive-compulsive disorder. Umiling si Tsurugi at nakangiting sinabi sa sarili. Sa oras na ito, bigla niyang naalala ang mga gwardya ng pamilyang Atlantes. Marangal na mukhang gwardya na iyon. Basta lumabas, lahat sila ay mga luxury Mercedes-Benz sedan, lahat nakasuot ng eleganteng terno. Iniisip ng mga taong hindi nakakaalam na ito ay isang grupo ng mga lalaking modelo sa catwalk. Hindi kaya ang mga taong ito ay taga-Atlantis din? Ipinadala ba si Castellan para kunin ang mga hostage?